Hi guys! Welcome back to our channel. Para po sa mga bago pa lang dito, ako po si Marge, and if you love plants, please do consider subscribing. And syempre, huwag pong kalimutan na i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong videos. So kagaya nga ng update ko sa inyo kaninang umaga sa Instagram, ako ay naglilipat ng mga halaman guys. Kung mapapansin nyo, wala-wala sa ayos. Hindi masyadong maganda ang pagkakaayos natin, pero kasi dito sa front yard, ano lang naman sila, hinahanda ko lang sila para sa paglilipat namin, para pagka dumating yung removalist, ilalagay nila yung truck dito sa gate, sobrang lapit na lang ng mga halaman. So ayun, inisip ko na ilagay ko sila dito para hindi na sila mahirapan. Tapos yung mga cactus ko, babalutin ko yan bukas. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin. Kung mapapansin nyo pala ngayon guys, nandito sa harap ko itong ating Paraguayense or ghost plant. And legi na siya, so ang gagawin ko ngayon para hindi siya ma-damage sa paglilipat namin, gugupitin ko na lang siya guys. Kasi kapag hindi ko to ginupit, malamang sa hindi, magkandalaglag ang mga dahon nito kapag binuhat na nila. Kasi alam nyo na, syempre kapag lalaki ang, no offense po, pero kapag lalaki kasi nagbubuhat minsan, lalo na kung hindi naman sila mahilig sa halaman, hindi sila ganun ka-careful. So inisip ko na lang na putulin ko na to gamit tong gunting, tapos yung mga cuttings ay dadaling ko na lang at doon ko na sa kabilang bahay itatanim. So yan ang gagawin natin ngayon. Tapos ikukwento ko pala sa inyo yung tungkol sa cleaning lady na kinuwento ko sa inyo na nakaraan. Di ba binigyan ko siya ng maraming cuttings? Meron siyang binigay sa akin. Eto guys. At ito, I will show you. Guys, kung mapapansin nyo, medyo maingay na, no? Dahil nga kasi, nandito na tayo sa front yard. So, dinig na talaga yung mga sasakyan sa kalsada. So, ayan. Ito yung binigay sa akin ng cleaning lady. Ito, guys. Ang sabi niya baka daw magustuhan ko. And I thought she was very thoughtful. Ang sabi lang nito ay, be a long-lived plant like a cactus. Ayan. Parang maganda siyang ilagay sa frame. 'Di ba? Ayan, hindi ko pa alam kung paano ko siyang gagamitin, pero I was very grateful kasi naisip ko napaka-sweet naman ng cleaning lady. Tapos, alam niyo ba, napag-alaman ko pa na isa pala siyang, ano tawag nito? Hunter ng mga stones. Eto guys, binigyan niya ako ng mga stones. Eto, hindi ko lang alam kung anong klase silang mga stones, pero nang binigay niya sa akin to, meron siyang dalang flashlight. Tapos yung flashlight, papailawin mo siya, ilalagay mo tong mga stones na to, pakita ko sa inyo. Ilalagay mo tong mga stones na to sa ibabaw ng ilaw, tapos nag-iiba yung ano niya, kitang-kita mo yung kulay niya. Nakalimutan ko na kung ano yung sabi niya na anong klaseng stone to. Pero sabi niya, this is for good luck. Ayan, this is for good luck daw. And ayan, binigay niya sa akin. Di ba ang sweet? Ayun, gusto niya din ng mga cactus eh. So sabi ko next time, pag nakalipat na kami, bibigyan ko na lang siya ng mga baby cactus. So eto guys, ito na yung gagawin natin ngayon. Puputulin na natin tong Paraguayense na to para hindi ma-damage sa paglilipat. So, ang ginawa ko, meron ako ditong pitchel na hindi naman talaga to ginagamit para inuman ng tubig. Madalas ginagamit ko tong pandilig o kaya ganun. And, ayan, dyan ko ilalagay yung mga, natin, makukuha natin na Paraguayense. Sobrang legi niya na kasi. Meron ako ditong gunting, guys. Okay lang naman kung ang gusto nyong panggupit ay cutter or kung ano man ang meron kayo. Siguraduhin nyo lang na malinis. Kung meron kayong alcohol, pwede nyo lagyan ng alcohol. Kung wala naman, basta malinis yung gunting nyo, okay na yon. Ayan. Marami akong makukuha dito guys. Tignan nyo, sobrang legi na. Pero ang ganda ng kulay niya kasi, anong-ano to sa araw eh. Ayan guys, itatanim ko to. Pag tinanim ko to,
Ayan, pag tinanim ko to, parang ano na to ulit. Parang matured plant na siya ulit. Kasi, ang laking tulong ng magkakasama. Pagka kasi marami sila sa iisang pot, mas mukhang established yung tanim kahit na hindi pa established. So, ayan, puputulin ko lang ng puputulin to, guys. Marami naman siyang mga baby sa gitna. So, I'm sure, lalaki din yan agad. Tignan nyo, guys, oh. Puno na siya halos. Parang wala na akong mapapaglagyan. Tignan nyo, guys, ang daming mga maliliit dito. So, kahit taalisin natin tong mga leggy na to, mapupuno ulit yan pag lumaki na tong mga to. Ang ganda ng kulay, diba? Iba talaga, guys, pagka naaarawan. Ayan, kaya gusto kong naaarawan ng mga succulents. Iba kasi yung ganda talaga. Sobrang busy ko ngayon, guys. And hindi pa rin ako tapos. Ang dami, guys. Mukhang may time pa naman tayo. Baka itanim ko na to. Hindi ko lang akalain na ganun kadami yung makukuha ko. So, mas maganda siguro itanim ko na. And mamaya, kung may time pa tayo, ipakita ko sa inyo, guys, yung setup dito sa harap. Hindi ko pa nakukuha lahat ng halaman kasi hindi rin ako pwedeng magtrabaho ng dire-diretso. So, pahinto-hinto lang din ako, guys. Kasi kapag napapagod ako, nahihilo ko. Ewan ko ba dito sa aking sugar. Kapag ka nasasobrahan ako ng pagod, guys, nahihilo ko. So, ayun. I'm very careful na wag ako sobrang mapagod para hindi sumama ang aking pakiramdam. Ayan, guys. So, ang dami ko nakuha. 1, 2, 3, 10 na agad dito. Naku, guys, ang dami. Ginagawa ko lang to kasi yun nga, baka ma-damage lang to ng magbubuhat. Kaya maganda na ako na ang sumintensya kesa sa pumangit talaga. Ayan, guys, tama na yan. Ayan, guys, tignan nyo kung gaano kadami yung nakuha ko. Ayan, guys, ito yung setup dito ngayon. Nilagay ko na sa front yard yung mga halaman. Pero hindi pa to lahat. Meron pa sa likod, guys. At saka yung wheelbarrow natin nasa likod pa, diba? At lahat ng hanging plants. Marami pa sa likod. Ito lang yung kaya kong dalhin dito ngayon. Ito yung, may nagtanong pala nito kanina, nakita ko, pero hindi ko na-replyan. Nagtatanong ko ano daw ba to? Ito ay Echeveria Big Red. Ayan, malaki talaga siya. Tignan nyo kamay ko. Malaki talaga siya. Mas malaki pa siya sa dahon ng fiddly fig. Ayun. And ito yung sinasabi ko na babalutin ko. Kasi kawawa naman yung magbubuhat, 'di ba? So, lilinisin ko muna to. Tatanggalin ko tong mga agiw-agiw na yan. Tapos babalutin ko ng cardboard siguro. Para yung bubuhat hindi naman masugatan. Kasi tignan nyo naman yung ano niya, guys. Yung tusok-tusok niya. Deadly weapon talaga. So, ayan, babalutin ko yan. Kasi mas malaki pa siya sa pinaglalagyan niyang pot. Hindi naman talaga to pot, guys. Ito ay dating water jug. Ano na to? Matandang water jug sa mga biyanan ko. And binigay sa akin, tinaniman ko. Inalis ko yung gripo. Dito yung gripo eh. Wala siyang drainage, guys, kundi yung butas na yan. And okay naman. Tingnan nyo, ang laki na nitong cactus. Ayan, ito lang yung mga kinaya kong dalhin dito ngayon. Ito, kailangan ko rin tong balutin kasi ang laki niya. At sobrang tusok-tusok din yan. So, ayan, babalutin ko din yan. Pati yung golden barrel. Ayan, basta yung mga tusok-tusok na ano, babalutin ko yan, guys, ng newspaper. O kaya ng cardboard. And ipopost ko na lang yan siguro sa Instagram and sa Facebook bukas. Kung hindi pa pala kayo, guys, nakafollow sa ating Facebook and Instagram.
Ilalagay ko sa description box yung link papunta doon para maka-follow din kayo sa amin doon. And ayan, siguro by tomorrow ang goal ko ay madala ko na dito lahat. Ayan guys, kailangan ng talagang dahan-dahan. And sa kabila, dito sa kabila, oops, sana ay wag kayong mahilo. May shelves din na isa dyan. Meron na akong konting nakalagay dyan. Pero marami pa talaga sa likod guys. Siguro mga kalahati lang tong nandito sa harap. Ayan yung mga basura namin. Nilagay namin yan kasi may pick up din ng basura. So, ayan. Ayan lang naman guys, ang setup dito sa harap. Naisip ko nga ngayon na dati pala kung ginawa kong dito ilagay yung mga halaman ko, mas okay siguro yung setup ko dito kasi mapupuno ko talaga siya. Feeling ko pag nandito na lahat yung halaman, mapupuno ko yan eh. But anyways, exciting diba? Dahil magde-decorate tayo ng isang garden next week. So, and guys, abangan nyo ang pagla-live ko sa YouTube. Kasi ay binabala ko mag-live doon baka next week para ipakita ko sa inyo yung garden doon. So ayan guys, kukuha muna ako ng paso tapos itanim natin tong mga kinuha ko na to. Eto guys, kumuha na ako ng paso tapos nilagyan ko na rin ng aking soil mix. And ayan, kung mapapansin nyo siguro wala akong pumice stones kasi nabibili ko na soil mix guys ay ganito na siya. Well draining to pero walang pumice. Mahirap talaga maghanap ng pumice stones dito sa amin. So ito naman, hiyang dito yung mga halaman ko. So ito yung ginagamit ko, nag-stick na ako dito. Ayan guys, itatanim ko na ngayon yung mga nakuha nating cuttings. Madami to. Ayan. And what I do is ididip ko lang siya sa cinnamon bago ko siya itanim. Kasi guys, may antifungal properties ang cinnamon at saka maganda talaga siya sa halaman. Kasi kagaya nito, 'di ba, na freshly cut lang natin. Mas madaling maghihil yan pag may cinnamon. So ididip ko lang na ganyan. Tapos itutusok ko lang yan dito sa lupa. Ayan. I normally do cut and plant guys. Pagka dito lang naman galing sa garden ko, dinediretso ko na. Hindi ko na ini-air dry kasi hindi naman to bumiyahe. So, okay lang yan. Kahit na itanim ko agad. Nabubuhay sila. Sa mga probinsya naman guys, 'di ba? Sa mga probinsya, cut and plant din lagi, 'di ba? Kahit anong halaman, ang ginagawa nilang method is cut and plant. And it works. So ayan, para sa akin ko hindi naman biniyahe, walang masama kung i-cut and plant. Pero kung ano kayo, kung natatakot kayo, huwag kayo mag-cut and plant. Ganun lang 'yon. Magtiwala lang kayo sa nararamdaman nyo. Kung kinakabahan kayo, huwag nyong gawin. Lalo na magkaiba kasi tayo ng climate, 'di ba? Baka yung nagwo-work sa akin na hindi mag-work sa inyo. Pero marami namang mga nagsabi sa akin. Mga nagko-comment, nagme-message, na yung mga ginagawa ko daw ay tinatry nila at nagwo-work naman. So, ayun. Nasa sa inyo na po yan. Kung gagawin nyo din. Ayan. In fairness, maganda siya. Salamat pala guys sa lahat ng mga nai-excite para sa akin. At sa lahat ng mga gusto akong tulungan magbuhat ng mga halaman ko. Thank you din. And also, sa mga gusto pong bumili ng mga halaman ko, sorry po, pero hindi ko pa kaya magbenta. Dadagdagan pa natin to guys. Gusto ko tong lagyan ng marami. Kasi ang dami nating nakuhang cuttings. And if ever, pwede ko namang bunutin yan ulit at ilipat pag nandun na sa kabilang bahay. So,
Ayan, ganito muna. Diba, ang dali lang magtanim. Wala naman akong special na ginagawa. And ayan, nabubuhay pa rin sila. Mukhang hindi ko to matatanim lahat guys dahil ang dami talaga nang nakuha ko. So yung iba, dadaling ko na lang at saka ko na lang itatanim. Kasi naubusan na ako ng ano guys, naubusan na ako ng pot. Ito na lang yung last ko na malaking pot eh. So, tama na muna tong mga to. Sasaksakan ko lang to ng sasaksakan. Kung ilan ang kaya. And, ayan guys. Iniisip ko yung word kanina dun sa stone. Crystals pala ang tawag dun guys sa binigay sa akin ng cleaning lady. Siya daw pala ay crystal hunter dati. May edad na kasi guys yung cleaning lady. But feeling ko nasa ano na siya, 60s. Pero nagtatrabaho pa rin siya. Dito kasi guys, ang mga tao dito kahit matatanda na nagtatrabaho pa. At kahit matatanda na, mga malalakas pa rin sila kasi parang hindi uso sa kanila yung salitang retire. Which makes sense, 'di ba? Kasi pag nag-retire tayo ng maaga, tapos tinigil natin yung mga routine na ginagawa natin, parang gumigive up din yung katawan, 'di ba? So, ayun, ako siguro hindi ako magre-retire. Kung ano yung ginagawa ko ngayon, gagawin ko lang ng gagawin hanggang kaya ko. Marami pa naman tayo palang mga senior citizens na nanonood. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko sana mag-shoutout, kaso lang dahil sa dami ng ginagawa ko guys, hindi ako nagkaroon ng time para manguha ng mga isa-shoutout ko. So, hindi na ako makakapag-shoutout. Babawi na lang tayo next time. Tsaka pag nag-live ako, bantayan nyo ako dahil magsha-shoutout ako na magsha-shoutout. Babasahin ko lahat ng kaya kong basahin. Okay? Oh my gosh, patong-patong na sila guys. Pero maganda, 'di ba? Oh, 'di ba? Ayan, pag bagong tanim na ganito guys, hindi ko lang dinidiligan. Hindi ko lang sila dinidiligan agad. Diligan ko to after 10 days or after 2 weeks, ganon. Hindi naman to maaano guys. Hindi ko lang siya pinapadirect sun kapag bago kong tanim. Masyado ng over ang nailagay ko dito, pero ayos lang yan. Like I said, pagkalipat sa kabilang bahay, bubunutin ko na lang yung iba. Ito ipagsasasaksak ko na lang sa kung saan ko pwedeng ilagay. But for now, magsiksikan muna silang lahat dyan. And ayan. Baka pala may magtanong kung saan ako bumibili ng cinnamon. Guys, sa supermarket, makakabili kayo ng mga cinnamon. Kasama ng mga spices yan. Diba, pag bibili kayo ng mga kunwari, turmeric, ano pa ba yung mga spices? Yung mga spices na ginagamit natin sa kusina. Mga cumin, mga ganon. Ayan guys, itong mga ganito, kung gusto nyo talaga magpadami ng succulents, huwag nyong itapon kasi you can propagate this. Lalo na guys, ang ghost plants, napakadaling padamihin. Madali silang tumubo sa mga leaves. Tignan nyo ang taba ng mga leaves nila. So, kung gusto nyong magpadami, huwag nyong itapon. Pwede nyo rin ilagay lang, isingit-singit lang yun sa mga pot. Kahit ilaglag nyo lang na ganyan. Maano yan, mabubuhay yan. And there you have it guys. Ayan lang yung kaya ko. Itong iba, dito ko na isasaksak sa, sa dating pot. Ayan, dito ko isasaksak yung iba. Ang tigas ng lupa. Alam nyo guys, 2 weeks akong hindi nagdilig. 2 weeks na akong hindi nagdidilig dahil kasi nakakaawa naman yung
nakakaawa naman yung removalist, 'di ba? Pag nagbuhat sila tapos sobrang bigat. So ang ginawa ko, hindi na muna ako nagdilig para nang sa ganon, hindi naman sobrang bigat ng pot. Ayan, kaya very handy ang chopstick, guys, pag kumakain kayo sa mga kainan na may chopsticks. Japanese, Korean. Mag-uwi kayo ng chopstick kung pwede. Kasi magagamit nyo talaga yan pag kayo ay nagtanim. In fairness okay nga palang lagyan ko to. Bubunutin ko yung iba doon at ibabalik ko dito. Ayan guys, ang ganda. How cute! Ayan yung mga ayan. Ibabalik ko dito yung mga iba. Pag matagal na talaga yung guys, yung lupa, tumitigas din At saka kasi nga hindi ko na diligan ng 2 linggo, so talagang matigas siya. Umulan kagabi pero very light. Very light lang na ulan. And ayun. Yun. Ayan, medyo gumanda naman, hindi na mukhang kalbong-kalbo. Kanina nakalbo siya Lagyan pa natin ng isa dito. Ayan guys, ito na ang huling gagawin ko ngayong araw na to. Dahil pagod na ang ate nyo, ngayon naman mag-iisip ako kung anong ulam. Comment below kung anong mga ulam nyo. And ayan guys, masaya naman ako dito sa itsura nito. And ayun, tama na to. So ayun guys, buti na lang at nakatapos na tayo ng video bago magdilim. And I'd like to thank you all for joining me again. Maraming salamat sa panonood nyo. And ang susunod nating vlog ay dun na sa kabilang bahay. So please follow us on Facebook and Instagram para po ma-update kayo dahil ang mga susunod na update ko ay pictures na lang. Maraming salamat ulit guys for watching. I'll see you again next time. Please don't forget to subscribe. Bye!